Ang mga bagay na ito ay iaalay ko sa Panginoong Hesukristo, ang pagsasaliksik at pag-aaral at pagsiwalat ng mga pinag-aralan ng may katotohanan sa banal na kasulatan at kasama ang banal na Espiritu Santo. Ito ay aking ihahayag ang mga pinakita sa akin ng banal na Espiritu Santo sa mga aral at katuruan ng ating Panginoong Hesukristo upang ito ay may bahagi ko rin naman sa inyo. Naway magsaliksik rin naman kayo at pag-aralan ang mga ito. Unang Juan Kabanata 4 na bersikulo 1 hanggang 6. Subukan ang mga espiritu. Unang Juan Kabanata 4 na bersikulo 1 hanggang 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukan muna ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos sapagkat maraming bulang propeta ang naririto na sa sanlibutan. 2. Sa ganitong paraan ninyo malalaman ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. 3. Ang bawat espiritong hindi kumikilala na si Hesukristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at narito na nga sila ngayon sa sanlibutan. Muli, kayo ay magbasa ng Biblia upang maunawaan nyo ang nilalaman ng bawat bersikulo ng bawat kabanata, at intindihin ang aking mga paliwanag o pangkahulugan ng bawat bersikulo. Humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu Santo, sa Diyos Ama, at sa Panginoong Hesukristo. Manalangin rin tayo na habang pinag-aaralan natin at nakikinig tayo ay pahintulutan na ilayo tayo sa mga masamang pwedeng mangyari sa atin. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa Diyos. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawan ng katwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita, sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 1. Huwag kayong magpapakita sa harap ng mga tao sa pagtulong sa kapwa, sapagkat wala kayong gantimpala sa langit, sapagkat ang mga kaparaanang ito ay maaaring mangyari na pakitang tao lamang at upang mapagpapuri sa harap ng mga tao, hayaan niyong itago niyo ito, at ang ating Amang nasa langit lamang ang siyang makakakita nito at siya na rin ang gagantay rito. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 2 hanggang 4. 2. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila ay mangagkapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 3. Datapwat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. 4. Upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 2 hanggang 4. Kapag ang puso mo ay nagtatangkang magbigay ng tulong sa kapwang nangangailangan, huwag ka nang gagawa ng pamamaraan upang ipagpamapuri sa harap ng mga tao nang sa gayon ng ating Diyos Ama ang siyang nakakakita sa lahat ng ginagawa mo at siya na rin ang gagantay sa iyo. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 5 hanggang 6. 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likwang daan, upang sila'y mangakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 5 hanggang 6. Huwag kayong mananalangin na may pakitang tao lamang, sapagkat nais ng inyong puso na makita kayong nanalangin upang sabihin sa sarili na kayo'y mga makadiyos at maipagmalaki sa kapwa ngunit ang puso ay masama. Kapag kayo ay mananalangin pumasok kayo sa inyong silid kahit sa walang tao upang manalangin nang sa gayon ay dinggin ng ating Amang nasa langit ang ating mga panalangin. Ang dating Biblia 1905.
Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 7-8. 7. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng ginagawa ng mga Gentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. 8. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan, bago ninyo hingin sa kanya. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 7-8, huwag kayong manalangin ng paulit-ulit sapagkat talastas ng ating Ama na nasa langit ang bawat pangangailangan natin. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 9-13. Siyam, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. 10, dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. 11, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. 12, at ay patawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. 13, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 9-13, tamang panalangin sa ating Diyos Ama. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 14-15. 14, sapagkat kung ay patawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. 15, datapwat kung hindi ninyo ay patawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 14-15. Kailangan natin magpatawad ng kasalanan ng ating kapwa upang mapatawad din ang ating mga kasalanan na nagawa. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 16. 16, bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila, upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mateo Kabanata 6, bersikulo 17. 17, datapwat ikaw, sa pag-aayuno mo, ay langgisan mo ang iyong ulo, at hilamusan mo ang iyong mukha. Mateo Kabanata 6, bersikulo 18. 18, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng Ama mo na nasa lihim, at ang Ama mo, na nakakikita sa lihim, ay gagantihin ka. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 16-18, kapag ikaw ay mag-aayuno ay huwag mong ipakita sa mga tao na nag-aayuno ka. Itago mo ng lihim nang sa gayon ay gagantihin ka ng ating Amang nasa langit. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 11. 11, huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Mateo Kabanata 6, bersikulo 20. 20, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 11-20, huwag kayong mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa, dapat sa langit kayo mag-iipon sapagkat sa lupa ay may magnanakaw at naninira, sa langit ay walang magnanakaw. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 21. 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kahulugan ng bersikulong ito,
o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, versikulo 21, sapagkat kung lagi mong iniisip ay ang sanlibutang ito at ang iyong buhay, kinabukasan at iyong makakain sa araw-araw, ay maaaring lamunin o masilaw ka sa kayamanan ng sanglibutang ito at makalimutan mo ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 22 hanggang 23. 22. Ang ilawan ng katawan ay ang mata, kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. 23. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sama sa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, versikulo 22 hanggang 23, kapag mabuti ang iyong mga mata, mabubuti rin naman ang iyong makikita, kapag masama ang iyong mga mata, masama rin naman ang iyong makikita. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6, versikulo 24. 24, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa, at walang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, versikulo 24, hindi mo may pagsasabay ang paglilingkod mo sa Diyos, iwan mo ang kayamanan ng sanlibutang ito at manumbalik ka sa Panginoong Diyos. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6, versikulo 25. 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manggabalisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong iinuman, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 25, huwag kang mabalisa sa anumang pangangailangan mo sa buhay sapagkat talastas ng Amang nasa langit ang mga pangangailangan mo. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 26. 26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit, na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 26, masdan ninyo ang mga ibon hindi sila nababalisa o nagtitipon man ng kanilang pagkain. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 27. 27, at alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 27, hindi makapagdaragdag ng buhay ang inyong mga pagkabalisa. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 28. 28, at tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Bariin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 28, ang liryo ay isang uri ng halaman, huwag manggabalisa sa mga bagay na susuotan sapagkat ang mga liryo ay nagsisilaki, sapagkat binibigyan sila ng ulan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Ama at binubuhay ang mga ito. Ang dating Biblia 1905. Ang Banal na Kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 20. 20, gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit si Salomon man sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Kahulugan ng bersikulong ito, o ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay.
Mateo Kabanata 6 na bersikulo 29, kahit si Solomon man ay hindi nagsusuot ng mga mamahaling damit. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 30. 30, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong peririmtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 30, kung papaanong nabubuhay ang isang damo sa parang, gayon din naman kayo binubuhay kayo ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo kaya huwag mabalisa sa anumang mga pangangailangan. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 31 hanggang 32. 31, kaya huwag kayong manggabalisa, na mangagsabi, ano ang aming kakanin? O, ano ang aming iinuman? O, ano ang aming daramtin? 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 31 hanggang 32, kaya huwag kayong manggabalisa sa anumang bagay na inyong pangangailangan dahil talastas ng inyong Amang nasa langit ang inyong pangangailangan. Ang dating Biblia 1905. Ang banal na kasulatan. Mateo Kabanata 6, bersikulo 33. 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6 na bersikulo 33, hanapin mo muna ang kaharian at katwiran ng Diyos. Mateo Kabanata 6, bersikulo 34. 34, kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kahulugan ng bersikulong ito, o, ang dapat nating gawin sa ating araw-araw na pamumuhay. Mateo Kabanata 6, bersikulo 34, hayaan mo na ang kinabukasan ang siyang mabalisa sa kanyang sarili sapagkat sukat na ang kanyang kasamaan. Maraming salamat po sa panunood, mga kapatid po sa pananampalataya. Naway inyong panuurin ulit ito at iba pang mga kabanata, nang sa gayon ang mga bersikulong ito ay lubos niyong maintindihan. Ito po ay galing sa Panginoong Hesukristo at kaloob ng Diyos Amang nasa langit. Gabayan po nawa at ingatan po kayo palagi. Salamat po sa Diyos.